merong mga lumalabas na mga balita na alam mo, kanya-kanyang panig yan. May pula, may dilaw, etc. etc. Chinachap-chap nila, yun lang ang ilalabas sa mainstream media. Hindi naman napapanood. Kaya advisable na kung mas maaari, panuorin natin ang buo nang hindi tayo naliligaw. Okay? O kaya, panuorin din po natin ang SMNI. Dahil yung SMNI po ang nagbabalanse ng kwento. Tatandaan po natin, karamihan ng major mainstream media, yung chap-chap, yung pabor lang doon sa kanilang amo. Okay? Kaya nga sabi ni Tatay Digong, ang demokrasya maingay. Kasi dapat naririnig. Ito po tayo. Bagamat tayo ay DDS, tayo po ay pabor na madinig ang magkabilang panig. Ang problema po sa nangyayari ngayon sa hearing na ito, parang lumalabas, di umano, ay hindi nila gustong pakinggan ang pagkaparehas na panig. Ang gusto nilang pakinggan yung PIDEA. Yaan po, pag-uusapan natin. Nakakaasarman, pero sigurado, kung kayo po ay hindi panatiko, kung kayo ay nasa gitna lang, ang nadinig nyo ngayon ay ang panig ng PIDEA. Di po ba? Ayan po ang nakakaisnis. Again, napaka-importante po bilang isang vlogger, bilang isang broadcaster, bilang isang mamamahayag, bilang isang mamamayan ng bansang ito, ang napapakinggan ang magkabilang panig kahit po sa chismis, kahit po sa inyong magbarkada, kahit po sa inyong mga magkakaklase, kahit po sa inyong magkanegosyo. Lagi po, ugaliin na po natin. Kaya ako sa akin, pag kami nagchismis sa akin ng ganyan, lagi ko tatanungin, teka muna, tanungin ko muna yung kabilang side. Alam nyo po, sanay kasi ako humawak ng tao. Maraming sumbong-sumbong dito. Pag ikaw hindi ka marunong makinig at pinakinggan mo yung isang sumbong dahil yung nagsusumbong sa'yo ay may pagkabosi o yung nagsusumbong sa'yo ay medyo malakas sa'yo, madadali ka dyan. Mamamanipulate ka at tatandaan po natin, kadalasan ng malalapit, kadalasan ng mga bossy, manipulative. Kaya dapat, napaka-importante, pinapakinggan natin dalawang panig. Nang sa ganoon, pabor ka man dun sa kabila or hindi, makakapagkaroon ka ng intelligent decision. Pag lagi kang sarado ang utak, ito tama, ito mali, wag ka na mag-hearing. Kasi meron ka na sa utak mo eh. Di ba? Yan ang po ang naging po problema sa ating mga senador. Na iisa ang panig. Dapat, pag kayo ay nag-hearing, nagkaroon ng Senate inquiry, dapat nasa gitna ka. Dapat, interesado ka mapagpakinggan ang magkabila. Kung hindi, ikaw po sigurado ay magiging biktima ng chismis. Mapasenado, again, mapanegosyo, mapakatrabaho, mapakakaklase, mapatindahan, mapabarbero. Ugaliin natin, pakinggan ang magkabilang panig. Ang masakit nga dito, yung ugali dyan sa tindahan nyo na chismis, dinala sa Senado. Chismis pa rin. Anong gusto nilang pakinggan? Kung sino yung nagsaserve or sino yung kanilang amo. Nakakainis po. Ay. Well, anyway, pag-uusapan natin ito, saglitan lang po para alam nyo, kaya hindi tayo pwedeng lokohin dahil tayo ay nanunood ng buo. Buti nga alam nyo po, pumasok pa si Chis. Napakaiksi ng salita ni Chis. Senator Chis Escudero. Hopefully, ma-interview namin siya mamaya sa SMNI. May SMNI po kami, napakaiksi po ng sinabi ni Senator Chis. Pero, pasok. Ganun po pag nagtanong. Ay, nako.
O sige, pakinggan lang natin ito saglit. Pakinggan. The truth behind the purported PIDEA leaks and utilize it to shape effective legislation. My colleague and I are committed to achieving this objective through a diligent and impartial approach. Ang paksa ng pagdinig ay hindi umano'y PIDEA leaks. Pero sinabi ng mga opisyal ng PIDEA na walang ganitong pangyayari. Sinasabi ni Morales, meron daw. Nasaan po ang ebidensya? Medyo mahina. Ay sa Senate hearing na yon. Sa mga natutunan Aglit ko sa pag-aaral ng batas ay ang legal maxim that he who alleges has the burden to prove this. Maliban sa mga statement ni Morales, ano pang ebidensya ay pinakita niya? Wala po. Mr. Chair, dinidinig natin ang testimonya ng isang witness na naharap sa mga criminal complaints sa isang lokal na hukuman at kabilang dito ang paglabag sa Article 180 ng Revised Penal Code, ang batas na nagtatakda ng parusa para sa mga... Ito, bigyan ko lang po ng komentaryo itong pag-ano. Pasensya na po, Senator Jinggoy, but this is my opinion. Medyo po, ang inyong klase ng pagdinig ay hindi po nakagitna. Galing na po yan sa inyo na nahusgahan nyo na po si Morales na hindi nagsasabi ng totoo. Tinanong nyo si Morales, pag nagsalita siya, kino-question nyo. Tinanong nyo yung PIDEA, totoo ba ang sinasabi ni Morales? Nung sinabi nilang hindi, umagree kayo agad. Ito po yung nakikita natin. Ito po yung sinasabi natin na sana si Senator Jinggoy ay patas. Dapat pinapakinggan parehas. Kasi hindi naman po si Senator Jinggoy, in my opinion, ay abogado na kung sinong politiko. Siya po ay senator ng bansa, kaya po siya nasa Senate hearing for the very purpose na makakuha ng batas. Makapag-enact ng batas, makagawa ng batas tungkol dito sa PIDEA leak. Unang-una pa lang, nung hindi dumating si Ochoa, sinabi ni Senator Bato, magkakaroon tayo ng isa pang hearing nang sa ganon, dahil may COVID si Ochoa, dapat sa ganon, ay tapos na yan, pero magkakaroon ng hearing, imbis na concern si Senator Bato, lumabas ang katotohanan, ay si Senator Jinggoy, ang pinalabas niya rito, bakit pa magkakaroon ng hearing? Ang linaw-linaw nung pagkasabi ni Senator Bato, dahil may COVID, next week dapat na siya, at nang sa ganon, pag hindi siya nag-attend, bibigyan siya ng warrant of arrest. Doon pa lang kinokontra na. So, sa madaling salita, ito si Senator Jinggoy, sa aking opinion lamang, meron na siyang panig. Well, okay lang po yung kunwari, ikaw ay vlogger, ikaw ay yung pinabili lang ng suka, ikaw ay nakikipagchismisan, if you are an ordinary person. But being a senator, hindi naman ata tama yung ganyang attitude. Kasi, whether you like it or not, ang nasa isip ng taong bayan, you are protecting Marcos. Because may kaso ka. Hindi ko sinasabing totoo yan. Posibleng hindi. Pero, hindi mo rin pwedeng sisihin ng taong bayan na ganun ang tingin sa'yo, takot ka kasi dahil may kaso ka. Yun lang naman po. Yan ang talagang iisipin ng taong bayan. Dahil hindi ka gumigna. Si si Bato, kitang-kita, gumigitna. Kaya nga inaaway ng pula at ng DDS si Bato dahil nasa gitna. Pero nauunawaan na natin na yung trabaho niya, being a chairman, hindi ka pwedeng nasa isang side. Being the chairman of that committee, hindi ka pwedeng maka-Duterte, hindi ka pwedeng DDS. Dapat nasa gitna ka. Kasi judge ka para kang judge dyan. Bagamat wala kang karapatan, humusga, pero ikaw ang head niyan. Sana ganun din yung mga senador. Sa napansin natin lahat naman nakagitna. Ultimo si Cheese nakagitna. Si Senator Cheese. Si Senator Bongo, ganun din.
Medyo napunlaan pa nga si Senator Bongo kasi nilihis. Pero normal yon. Bakit? Nakagitna eh. Pwede kayo mayroong political affiliation pag alis ninyo diyan sa committee. Pag alis nyo sa hearing na yan, that is normal. Merong makapula, merong makadilaw, merong etc., merong etc. But for that committee is concerned, as far as I know, dapat nasa gitna ka. Eh alam mo, kaya lumalim yan, kaya nagkaroon ng ganyan, parang nagkaroon ng abogado si Marcos sa loob. Ganun po ang lumalabas dyan. Kaya maraming taong bayan nagagalit. O tingnan mo, puring-puri ka sa pula. Wala siguro pula na bibirahin ka. Pakinggan yung mga vloggers ng pula. Pupurihin to ng pupurihin. Why? Nakapanig eh. Whether totoo or hindi ka nakapanig, hindi. Hindi yun ang issue. Kaya alam mo, may problema talaga dito. Ito itatanong ko kay Senator Chis. Kung mai-interview natin mamaya sa SMNI. Wala bang privilege speech si Morales? Kasi po lahat ng pinapunta ron, may privilege speech. Ang haba ng sinasabi na walang koneksyon sa PDEA leak. Samantalang, yung pumirma, yung gumawa, hindi nabigyan ng privilege speech. Yung merong video, totoo man o scripted yung video na yon, that is not my area. Bahala silang humusga. Bahala ang taong bayan humusga. But ang para sa akin, dapat napakinggan. Nabigyan siya ng privilege speech. Dapat na-explain niya. Wala. Tingnan nyo yung oras, no? Nagmukhang tanga si Morales doon. Saglit pinagsalita. Pag sasalitain siya hindi siya makabuo ng matinong sentence. Bakit? In the middle, babarahin siya. Ginawa po ba yan? Tanong ko lang, Senator, ginawa po ba yan sa mga PDEA? Habang nagsasalita, binabara. Ang haba, orasan ninyo. Bakit nanonood ako? Alam ko, I know what I'm saying. Di ba? Ayun, opening speech, hindi privilege speech. O sige, opening speech. Napagbigyan ba? Nang hindi binabara. Eh sila ang hahaba. Wala na nga koneksyon. Kaya nga nabara na nga ni Senator Chis eh. Ano sabi? May galit ka talaga kay Morales. But that is your personal. Kaya nga yung personal nila hindi dinadala sa Senate hearing. May personal yung PDEA eh. Siyempre, naiintindihan ko rin naman sila kasi binanatan sila ni Morales. I agree. Hindi ko kine-question yun. Ang tanong ko, hindi pinayagan yun sa hearing? Kung meron silang personal na galit kay Morales at sa tingin nila sinungaling si Morales at sa tingin nila mali si Morales, idemanda nila. By all means, karapatan nila yon. Pero dyan sa Senate hearing, hindi yan yung issue. Tama si Senator Chis. Hindi issue yung personal na galit mo kay Morales. Dalahin nyo yan sa iba. Huwag dito. Tingnan mo, anong linyada ni Senator Jinggoy kanina? Ang issue ngayon si Senator Morales, si Agent Morales na. Oh, anong ginawa niya? Ang line of questioning ni Senator Jinggoy, yung binanatan sa interview ni Morales si Jinggoy. Pati ka muna. Yes, nauunawaan kita, masakit yun. Pero personal nyo yun eh. Personal na away nyo yun. Kung sa tingin mo, libelous yung sinabi ni Senator Morales, ni Agent Morales, Senator, idemanda mo. By all means. Hindi ka namin pipigilan sa karapatan mo. Tama yun. Pero dinala mo sa Senate hearing na ang issue, yung PDEA leaks, paano nag-leak? Totoo ba yung document? Totoo bang na adik? Yung ganyan. Yan yung usapin dyan. Binapunta dun sa interview.
Nanay Fran, sabi niya, pakiparating nyo kay Maharlika na ilabas ng mga video at picture na ebidensya na hawak niya. Pinagtutulungan na si Morales. May punto po dito si Nancy Franz ha, si Nanay Franz. Tama po. Sa tingin ko may punto po si Nanay Franz dito. Kung meron silang hawak na ebidensya, dapat ilabas na. Kasi kung napanood nyo yung hearing, talagang pinagtulungan si Morales. Baka mamaya magdelikado pa yan. Si Morales naglakas na ng loob, naglabas na ng video. May punto po si Nanay Franz dito. Thank you po, Nanay Franz. Okay, patas lang po tayo. Kasi we want to know the truth. Hindi ito sa kampihan. Yes, we admit we are a Duterte. We are a DDS. Pero, ang gusto namin yung katotohanan. Ayaw namin ng kasinungalingan para lang maipagtanggol ang Duterte. Hindi po ganon. Doon tayo sa katotohanan. Kaya nga sabi ko, dapat naimbestigahan ng maayos ito. Hinayaan yung magsalita si Morales. Kaya nga ako sabi ko eto, hindi sa dinidiin ko si President Marcos dito. Pero kung sa tingin niya talaga negative, dapat sa tingin ko pa-drug test siya. Ulitin ko ha, we are after the truth. Hindi dahil may galit ako kay Marcos o dahil maka-Duterte ako, hindi po. Kasi kung naniniwala siyang negative siya talaga, eto na yung pagkakataon niya na mapahiya yung mga tao na nagsasabi na siya ay bangag. Why? Because kami ang DDS that we are after the truth. Hindi dahil nakisawsaw kami sa issue. Hindi dahil sa gusto namin ng chismis, but because we are after the truth. Ganyan din po ang sinabi namin before. Kaya nga nung lumipat si Sara, VP Sara, para sumortahan si Marcos, kami po yung minura ng tao, nagalit ang tao, nag-unsubscribe sa amin. Bakit hindi po kami sumunod kay VP Sara? Why? Sinunod namin si Tatay Digong. May sinabi siya. And the fact remains, nasa utak ng taong bayan yan. At ang talaga makakapagpabago lang noon is yung drug test. That is my personal opinion. Hindi po kami nakisawsaw. Hindi po kami nakisawsaw dati because you know what? The easiest thing to do before for you to be successful at para ka kumita during the election, ang lakas po ng Marcos. Ang lakas po ng vlogs ng Marcos. Dahil pumunta na si Sara doon. Hindi po kami nagpunta ron. Because why? We want the truth. Hindi dahil nakikiuso kami. Kaya nga marami sa inyong nanonood dito, minura pa kami. Hindi kayo DDS. Ba't di kayo sumama kay Sara? Dilaw kayo. Tinawag pa kaming dilaw. Yan ang totoo. Minumura kami. Dilaw kayo. Di kayo sumama kay Sara. Salamat sa Diyos. In less than 2 years, napatunayan namin. Okay? And here we go again. Ayaw namin ng kasinungalingan. Kaya asang panika, we just want to know the truth. Kaya nga, babalikan natin. Pagsalitain si Morales. Bigay ng peke o maling testimonya laban sa isang akusado at kasalukuyan itong nakapending sa MTC. Ginudge nila, tingnan nyo itong mabuti, ginudge nila na peke yung mga nilalabas ni Morales. At sinabihan ni Senator Bato na bakit inuna mo ilabas sa video ni Maharlika, pwede mo naman akong tawagan at ilalabas dito. Bibigyan ko po kayo ng magandang halimbawa bakit. Okay? Kasi sinabi na po yan ni Morales before, hindi nyo pinansin. Meron siyang video, meron siyang CCTV, hindi kayo nag-follow up question, lumahis na kayo. Now, kung gusto nyo lahat ng hawak ni Morales na video ay sa inyo lumabas at hindi kay Maharlika, dapat pagka may sinabi si Morales na meron siyang video, payagan yung ilabas dyan sa Senate hearing. Kasi we cannot also blame Morales kung sa tingin niya, yung mga alam niya, yung mga hawak niya na ebidensya
ay hindi papayagang ilabas sa Senado, pupunta yan sa vlogger. Kaya nga sabi ko, mahirap pigilan ang katotohanan. Kahit awatin ang gikan sa masa ni Duterte, magsasalita yan sa maisog. At kahit pigilan nyo ang maisog, magsasalita si Tatay Digong sa mga vloggers. So wag natin, ang solusyon ay hindi pigilan ang katotohanan. Ang tingnan natin, ebidensya, pag-imbestigahan natin ang katotohanan. Kaya uulitin ko, marami pang hawak yan si Morales na video. I'm not saying totoo. I'm not saying it's fake. Pero, payagan yung ilabas. Kasi, pag hindi nyo pinayagang ilabas sa Senado, history will repeat itself. Ilalabas na yan kung kaninong vlogger. Naiintindihan? Kasi ang problema dyan, pag sa tingin nila hindi maganda yung video, sa tingin nila hindi totoo, huhusgahan nila, ay, wala, peke yung video, wag na ipalabas. Anong gagawin? Ilalabas nga sa vlogger. Tapos pag nilabas sa vlogger, magagalit kayo, sasabihin nyo, ba't di nyo ako tinawagan? Magpapaulit-ulit tayo. Eh yun na nga sinabi niya. Alam mo yung exactly video na nilabas, pinakita kanina, na nagalit sila kasi bakit hindi doon unang nilabas, binanggit siya ni Morales. I know that for a fact, dahil narinig ko, dahil nakikinig ako nung live ng hearing. Hindi po chap-chap ang pinapanood ko sa media. Pinapanood ko po yung from start to finish. And narinig ko, binanggit po yan ni Agent Morales during the first hearing. Nadinig ko with my own 2 ears. Lumihis eh. Sa katunayan nila, binigyan ko pa ng live yan. Bakit lumihis kayo? Ba't hindi nyo, ulitin ko ha, wala tayong kinakampihan dito. Ang kakampihan natin, katotohanan. Ulitin ko, always, 2 sides of the story. Sana, yung pagdinig na ginagawa nyo sa PDEA, ganun din kay Morales. Yun lang. Alam mo sa nangyari ngayon? Sa tingin nyo, napatunayan nyo? O sige. Ang pinatunayan nila ngayon, basa ang credibility ni Morales. Sa tingin nyo, maniniwala yung taong bayan na hindi gumagamit si Marcos? Yan po ang question dyan. Sa tingin nyo, maniniwala ang taong bayan na hindi totoo yung dokumento? Hindi. Bakit? Anong nilabas nyong ebidensya? Kasiraan ni Morales. Hindi yung kasiraan ng dokumento. Hindi pagpapatunay na hindi gumagamit si Marcos, President Marcos until now. Hindi nasagot yun eh. Anong nasagot ngayong hearing na to? Para sa inyo, masamang tao si Morales. Does it follow? Kung masamang tao si Morales, hindi adik si Marcos? Tanong lang po yan. Does it follow? Di ba? Wala. Ano napatunayan? Coach Oli, posible bang peke si Morales? Posibleng peke, posibleng totoo. Ang taong bayan na maghuhusga, di hayaan nyo. Hayaan nyo siya. Kung peke yan, lalabas naman siyang masama dyan eh. Kung tunay yan, di makikinabang ang tao. Tulad niya sa drug test na yan. Matagal na nating sinasabi yan eh. Yan po yung sinasabi ni Attorney Vic na credible drug test. Lumalabas yung drug test ni Marcos sa St. Luke's, in my opinion, is not credible. Why? Kinwestiyon po kanina yan nung live hearing ha. Nadinig ko. Ano po ang tinest nila doon? Cocaine. Lang. Paano kung iba ang ginamit? Di ba? Kinwestiyon niya ni Senator Bato. Sino magsasabi kung ano itetest nyo? Sila. Kung ano request.
Meron ba namang gago na magpapa-drug test ng kusa? Halimbawa, ang tinake niya, shabu. Sige, test mo ko. Shabu drug test. Hindi, ano sasabihin niya? Di cocaine. Hindi lalabas natural. Negative yun. Bakit? Tinira shabu eh. Ano pa ba mga ano? Malay mo, tinira ecstasy. Hindi natin alam. Hindi ako aral dyan. Never been touched by any illegal drugs. So hindi ko alam. But one thing for sure, lumabas sa hearing. Isa lang ang tinest, cocaine. Diba? Now, are we really after the truth? Kaya ang ganda ng tanong ni Bato kanina dyan eh. Ano sabi niya? Ang namimili pala ng drug test yung tao. Oh. Hindi dapat lahat yan. Now, kung hindi lahat tinest, cocaine lang pala, I therefore conclude na yung drug test before ni Marcos is not credible. Diba? Hindi ibig sabihin peke, but insufficient. Now, uulitin ko, kaya nga ito ay in aid of legislation, kung meron mang sakali na magagawang batas patungkol dito, sana magkaroon ng mandatory drug test for top officials, top secretaries, at top elected officials ng mandatory drug test, sabay-sabay sila nang sa ganun, nagbabantayan sila. At lahat po, hair follicle. Isipin mo, ihi lang. 2 minutes para pang pregnancy test. Diba? Kinonfirm. Pwede naman daw yun. Hindi nga nila natanong, may nanonood ba no umiihi? O baka ibang ihi ang nilagay? Sa madaling salita, yung issue kay Morales, ginisa. Yung sa St. Luke's, hindi naman ginisa. Ibig sabihin, hindi inimbestigahan. Naintindihan? Hindi ko naman sinasabi kasalanan ng mga doktor na kumuha. Hindi. Ibig sabihin, para lang malaman natin, yung manner ba ng pagkuha nila ay sufficient. Credible. It doesn't mean, again, na peke yun. Kaya lang, pwede na, halimbawa, ibang ihi nilagay. Ang punto rito, pag tungkol kay Morales, gigisahin nyo. Ilalabas nyo yung totoo. Pagdating sa mga ganun, hindi. Sana, ako lang But anyway, hindi naman tayo senador. Lilinawin ko ulit yan. Again, kung may interview namin si Senator Cheese, dapat magkaroon ng opening statement din. May statement din kasi gigisahin mo lang siya. Hindi mo naman masasabi yung side mo. Nailabas ba ni Morales yung side niya? O wala siyang ginawa buong umaga kung hindi ipagtanggol kung tarantado siya dati o hindi? Ayun lang, yan ang pinuntahan ng hearing. Tarantado ba si Morales dati o hindi? But teka muna, ba't tayo magsasayang ng oras, ng pera, ng taong bayan para patunayan kung tarantado ang isang tao o hindi? Bakit tayo napunta ron? Bilang mga senador, meron tayong malalim na responsibilidad na tiyakin ang katotohanan sa mga pahayag ng mga individual na tumatayong testigo o resource persons natin. Ito ay hindi lamang tungkulin natin bilang mga mambabatas, kundi isang moral na obligasyon. Walang puwang sa ating mga pagdinig ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan o gumagawa ng perjurious statements, lalo na't nanumpa sila sa nagsasabi na pawang katotohanan lamang. Yan, isa pa yan. Si Jinggoy ang haba ng sinabi. Tapos parang nagmamadali. Tapos ayaw niya pa ng pang-apat na hearing. Ako'y naguguluhan. 'Di ba? Dapat sisihin mo si Ochoa, bakit hindi umatin? May excuse na siya before, tapos may excuse na naman siya ngayon, may COVID. Marami nga nagko-komentaryo kanina hindi na uso COVID, bigla ka nagka-COVID. Yun ang mga komentaryo kanina dito, ha? O kaya mana ka kay Marcos
Nagka-COVID. Pagka may haharaping matindi, may COVID. Yan ang mga komentaryo dito. Kung nanood kayo ng live, ano ba yan? Lahat na may haharapin, may COVID. Kaya nga, isa pang hearing para mag-attend na yan si Ochoa. Kasi 1 week lang ng COVID ngayon. Pambira, no? Kung kailang hindi nagka-COVID, saka nagka-COVID lahat ng tao. Parang nagmamadali pa si Jinggoy. Pagka pagsasalitain si Morales, ayaw niya. Pagka may isang hearing, ayaw niya. Nagmamadali, pwede ka namang umalis. Umalis ka nga, nung dumating na si Subiri. Di ba? Oh. Nung nasa PIDEA na usapan, umalis ka na, hindi na binalik. Ako doon na ako, medyo nagtataka ako, pasensya na po, Senator Bato, pinagtatanggol naman na kita. Pero medyo, nung umalis na si Jinggoy, hindi na pinagsalita si Morales ng mahaba-haba. Siguro pa, maiksi ang sagot lang, balik na naman doon sa mga PIDEA. Parang pagsasalitain nyo lang talaga si Morales pag andyan si Jinggoy. Parang natatae. Yun ang sinasabi ng mga tao. Pasensya na po sa mga kumakain, ha? Para daw natatay si Jinggoy, nagmamadali. Hindi ko alam kung saan ang lakad o etc. Sa bawat pagdinig na sinasagawa natin, layunin natin hindi lamang ang paghahanap ng katotohanan, kundi maging ang pagbibigay ng hustisya at pagtataguyod ng kapakanan ng ating mga kababayan. Sa mga bumabatikos sa akin, Ano? na wala raw akong moral ascendancy para lumahok sa pagdinig na ito. Dahil ako raw ay convicted ng hukuman. Nais ko lang bigyan din na ang pagdalo ko dito ay pagtupad sa akin tungkulin at responsibilidad bilang inyong senador na inihalal ng 15 milyong botanteng Pilipino na naniniwala sa aking kakayahan at nagtitiwala na kaya kong gampanan ang mga responsibilidad bilang isang lingkod bayan. Palakpakan po. I am a man of conviction. Ayan, a man of conviction. Convicted kasi. Convicted na ba ito si I'm a man of conviction. Hindi ko alam kung convicted. Yes. Alam mo yung 15 million na yan, na bumoto sa'yo. Kalahati siguro dyan naniniwala kay Morales. Kalahati dyan hindi naniniwala kay Morales. Now, eto tayo, Senator Jinggoy. Being the senator, whether you believe Morales or not, ilabas mo yung sarili mo. Why? Kasi yung bumoto sa'yo, hati din yan. Sana binigyan mo ng panig si Morales at hindi mo siya dinisisyonan na siya ay kriminal. Sinabihan mo na siya ng kriminal, natural magagalit yan sa'yo. Kaya nga binaran niya, teka muna, ba't ako inaano mong kriminal, ikaw ang convicted. Ako hindi. Galit si Morales, di ba naalala nyo? Oh. Paano pinersonal mo, tinawag mong kriminal? Hindi pa naman nahuhusgahan. Tandaan natin, hindi pa natin sure kung totoo o peke si Morales. Therefore, hindi dapat sa senador, obligasyon maghusga. Obligasyon nyo, yung 15 million, mandato mo yan sa taong bayan na imbestigahan si Morales at imbestigahan din yung PIDEA. Patas. Kasi hindi lahat ng bumoto sa'yo, agree sa'yo ngayon. Nanay France, maraming salamat po from Hong Kong. Sabi niya, malinaw na plano ng ibang senador na tapusin ang hearing ngayon. Nagkataon ba na wala si Ochoa kaya gusto nilang tapusin ang hearing ng PIDEA leaks? Correct, Nanay France, maraming salamat po. Kaya marami na namang magagalit kay Bato, suportahan na natin si Senator Bato. Ang importante may 4. Yan ang sinabi ni Senator Bato at sana matuloy. At yan ay kinontra ni Senator Jinggoy. Ayaw niya na ng pangapat. Puro daw peke lang kasinungalingan sinasabi ni Morales. Nagkataon, hindi nga umaten si Ochoa. Paano kasinungalingan sinasabi ni Morales? Hindi nga siya nakapagsalita halos. Kayo nang kayo. Titingnan nyo, i-play yung video, hindi nyo naman hinimay.
Tingnan nyo, alam mo palusot nung nagsasalita daw sa telepono? Para doon sa mga hindi narinig yung video na live kanina. Yung kausap, yung lumabas na video, may kausap sa telepono, di ba? Nasa inimbita dito. Alam mo palusot niya? Pain lang yon para daw siya ipatawag sa Senado. Eh, sinong loko-loko maniniwala sa ganung excuse? Whether that is totoo or hindi, hindi po yan ay para sa aking husgahan. Pero, in my opinion, walang loko-loko maniniwala doon. Tatawag ka sa telepono, gagawa ka ng invento, idadamay mo si First Lady, idadamay mo yung droga, idadamay mo yung PIDEA, nang sa ganon, patawag ka sa Senado. Sino maniniwala doon? Ay, si Jinggoy daw naniniwala, sabi dito. Pambihira, oh. Ako nag-expect ako na medyo, of course, kung totoo, ang importante rito, yung video totoo. Kasi inamin nung kausap at inamin mismo nung nasa telepono na sila yon. Na inamin nila na sila yung boses. So, kinonfirm din nila indirectly na totoo ang video. Yan. Yun nga lang, may palusot sila. Then I was really expecting na medyo, kasi lumabas yung video during the weekend eh. Di ba? Eh may oras sila para gumawa ng maganda-ganda man lang rason. Pambira yung rason. Sinadya niya yun. Para ipatawag siya sa Senado. Wala naman sa sinabi sa Senado, yun lang. Hindi naman ginisa rin. Hindi rin lang naman tinanong-tanong. Ang nanobas doon, pinagsalita yung mga PIDEA na may galit kay Morales. Doon umiikot yung usapan. Sabi dito ni Jeb, kung si Trillanes may bikoy, sila may pikoy. Siguro sa dami kong narinig na palusot ng politiko, baka pumasok sa top 10 tong hindi naman siya politiko. Issue politiko, isa sa top 10 siguro tong palusot kanina. Hanip yung palusot. Sinadya ko yun! Para ipatawag ako sa Senado. Pambira. Oh. Binabanggit ko kanina na si President Marcos, well, karapatan niya yun kung ayaw niya magpa-drug test. Kasi wala naman sa batas na mandatory drug test. Okay? Pero sabihin niya na lahat ng gusto niyang sabihin, hindi maniniwala ang tao. Ngayon, Coach Oli, pag nag-negative ba si Marcos, maniniwala kayo? Of course, basta credible. Halimbawa, tinanggap niya yung hamon ni Tatay Digong. Nasabay sila sa Luneta. Tinanggap niya, dalawa sila. Nagpa-drug test. Of course, pag negative yun, maniniwala kami. Pero kung ganito na naman, bigla may nilabas, ibang ospital na naman. Biglaan, tapos 2 minutes. Hindi natin alam, may bantay o hindi. Hindi natin siya pinagbibintangan. Ang point kasi dito, yung taong bayan medyo duda. Ngayon, kay Pula ka, kay Dilaw ka, kay DDS ka, pag tinanggap mo yung hamon ni Tatay Digong, diyan kayo sa Luneta, sabay kayo. Tapos ang usapan. Maniniwala na, kahit ayaw mong maniwala, maniniwala ka, sabay kayo eh. Natural, babantayan ka ni PRRD. Sana lang, ulitin ko, lahat nabigyan ng pagkakataon. Yung video, ilabas na yan. Ilabas dyan sa Senado. Sabi nga, baka mamaya, magalit na naman sila pag nilabas ni Morales yung ibang video dyan sa ibang vloggers. Tungkulin ko na gampanan ang iniatang na responsibilidad at mandato ng taong bayan. Hindi ako titigil sa pagtupad ng aking tungkulin kahit pa may iilan dyan na inaatake ako ng personal. Ang ating paglahok. Excuse me po, hindi po ako yun. Hindi ako umaatake ng personal, Senator Jinggoy. Doon lang tayo, inaatake ko yung how you handled the Senate hearing. Nililinaw ko lang ha. Doon lang tayo sa Senate hearing. Ngayon, kung may kaso ka, it's sa inyo yan. Tinig ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang tungkulin
ang ating sinumpaan. At kasama sa ating sinumpaan bilang mambabatas ay pagpapanatili ng integridad at tiwala ng ating Sabi dito, napikon si Jinggoy nung sinabing convicted siya. Binara niya, di ba? Yan ang problema pagka sa ganito. Sinabihan ni Jinggoy na ito si Morales ay sinungaling, etc., kriminal, ganon. No? Hindi ko alam exact words kung ano yung ginamit niya. Pero hinusgahan niya si Morales. Yun ang problema, binabanggit natin kanina. Siyempre, sasagot yung mama. Pinagbintangan mo na na hindi pa naman na hindi siya nakakapagsalita pa. Natural, masasagutin ka nun. Nung sinagot ka, magagalit ka. Nagalit si Jinggoy. Yun ang problema dito. Pag senador ka, pwede mo namang sabihin lahat kahit sa tao kung ano man siya. Siyempre, magre-react. Dapat hindi nagalit si Senator Jinggoy kay Morales doon Nauna siya Alam naman, hayaan. Sige. Kriminal na ako. Gusto mo aminin ko pa ate, kulang na lang. Ganun ang sabihin ni Morales Pati kay Jose Rizal, siya na pumatay. Kasi kung ano-ano issue lumabas mga kababayan sa ating institusyon. Hindi ito tungkol sa personal na interes, Hindi. kundi tungkol sa paglilingkod sa bayan at pagpapalakas sa mga institusyon ng ating demokrasya. It is crucial that our legislative processes uphold the principles of truth, integrity, and fairness. Gusto ko sagutin ito. Batas para sa mayayaman at may posisyon lamang. Kawawa ang mahihirap sa Pilipinas. Yan nga po, kung kailangan mayroong batas na magawa dyan, is patungkol dito. Paano? Kung totoo yung sinasabi ni Agent Morales, hinarang siya. Re-raid na dapat yung condominium sa Rockwell. Dahil ang mga tao ay isang sikat na artista at mataas na opisyal. Pag ganoon ba, wala na tayong proteksyon, ibig pagkakilala at sikat, pwedeng awatin. Pag mahirap, raiding yan, ikulong agad. Yun ang isa sa nakikita ko na dapat maging in aid of legislation, yun ang magawa nilang batas. So, sabi naman dito ni Benjamin, si Cheese at Jinggoy, tropa nila si Kumar, malamang yun ang sinisave nila. Allowing the dissemination of false information and fabricated narratives. Sabi dito, wag na natin iboto ngayon si Jinggoy. Ay, kayo po, nasa sa inyo pong desisyon niya. Ba't titingnan natin kung tatakbo siya ulit bilang senador, kung yung 15 million makukuha niya pa. Tingnan natin. Not only undermines the credibility of our institutions, but also jeopardizes the pursuit of genuine justice and accountability. And we must prioritize evidence-based discourse and avoid providing a platform for those who manipulate the truth for personal gain or hidden agenda. By carefully distinguishing between fact and fiction and maintaining a commitment to truthfulness, we can ensure that our legislative hearings serve the best interests of the Filipino people. And I call upon the Senate Public Order Committee to uphold its duty to the Filipino people by exercising due diligence. Mga nakatakas hindi ko rin maalala, pero sinabi yan kanina ni Senator Bongo. May mga natakasan ng PIDEA kanila lang madaling araw. Hindi ko maalala kung mga adik o mga drug lords. Nasa pamamahala nila, nasa poder nila yung nakatakas. Sa mga hindi po nakapanood ng Senate hearing, panoorin nyo. Sinabi yan ni at yan po ay nakakatakot. Kasi po, pinasok yan ni Senator Bongo dahil ang pinag-uusapan dito ay patungkol sa hearing. Ang pinag-uusapan dito ay patungkol sa adik, sa PIDEA leaks, tungkol sa raid ng drugs, yon. Tapos ngayon, natakasan ng PIDEA. Alam nyo po, whether ang natakasan sila ay adik o drug lords, nakakatakot po yan. Kasi kakalat na naman po yan sa kalsada natin.
Alam mo, aking opinion lang, walang perpektong gobyerno. Definitely. Walang perpektong tao, walang perpektong politiko, walang perpektong abogado, walang perpektong vlogger. Lahat naman po tayo ay may sabit. Wala pong sigurong makakapagsabi na politikong walang kalokohan, na walang kasalanan. Sana lang, wag nating languyin, wag tayong magpakalugmok sa usaping droga. Kasi pag ang droga talaga nakawala sa lansangan at nagkaproblema tayo sa droga, napakadelikado. Ako nga, para sa akin, kung titimbangin, of course, masama parehas. Pero kung kurakot lang at droga, I would rather kurakot ka na kesa nagpapalusot ka ng droga. Again, hindi ko sinasabing tama. Okay? Pero nakakatakot yung binalita ni Senator Bongo kanina na kinonfirm ng PIDEA, may nakatakas lang naman. Hindi po kasi binibiro ang droga. Delikado yan. Ang droga, mangre-rape, papatay, mananakit, mangungurap, kung ano-ano yan. Pati kamag-anak niya, nanakawan, re-rapin. Marami tayong naririnig niyan because of drugs. Huwag po sana natin panawagan sa gobyerno, hayaan ang droga. Sana man lang doon makonsensya tayo. Kasi hindi po biro ang droga.